Gustong pag-aralang mabuti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kaso kaugnay sa pagbili ng overpriced umanong medical supplies ng COVID-19 pandemic. Kailangan daw tiyaking matibay ang mga ebidensya bago tuluyang isalang sa pagdinig ng Sandigan Bayan. May unang balita, si Salima Refran. 2 araw pa lang sa pwesto, binabalikan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kaso kaugnay ng bilyong-bilyong pisong formally scandal. Kaugnay ito ng pagbili ng overpriced umanong medical supplies sa gitna ng pandemya noong Administrasyong Duterte. Pinababawi ni Remulla ang mga hindi pa naaari na mga kaso sa Sandigan Bayan upang muling masuri ang mga ito. Kasi nga, ang gusto ko kasi mangyari talaga, when we file the information with the Sandigan Bayan, ready for trial na lahat. And I don't feel that kind of air yet within the complaints that have been filed. So pinawithdraw ko muna so we can re-evaluate as there may be some details lacking for the cases to be more effective and more pointed in theory. Sa ngayon, hindi bababa sa 4 na kasong nakasampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng formally. Kabilang sa mga na-arraign o nabasahan na nasakdal si dating Department of Budget and Management Procurement Service Head Christopher Lau at 4 na iba pang kasama sa PSDBM na siyang humawak sa procurement ng mga personal protective equipment o PPE noong panahong yun. Nais ding makausap ni Remulla si dating Senador Richard Gordon na naging chairperson noon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa issue. Matatandaan sa draft partial report noon ng Senate Blue Ribbon Committee, inirekomendang isama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi naging opisyal ang committee report dahil hindi ito inadopt ng komite bunsod ng kakulangan sa pirma. Para lang malinawan ng lahat at kung bakit hindi ito isinama o kaya kung bakit o anong tingin nila sa nangyaring unang draft ng complaint. I consider it now a first draft of the complaint. Kung may makita sa re-evaluation, pwede bang masama sa mga kaso si dating Pangulong Duterte? Depende sa allegations ng complaint, depende sa facts and the evidence itself. Siyempre, yung allegations niyan will point to a positive role in the controversy. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Nakatakda namang ilabas ng Office of the Ombudsman ang mga patakaran para sa pagsasapubliko ng mga salin ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.